man ng kapatid mo Kim Oy, walang hiya sa lahat ng walang hiya. Hayaan mo yan Kim, siya naman ang magdadala niyan habang buhay. Why buot puryaga ba ng ate mo, palayasin mo na dyan sa kapatid mo, nag-alaga man ka ahas sa bahay mo, sabi nga ni Pau, ang ahas, magpalit man ng balat, ahas pa rin, kaya huwag ka nang magtiwala kanino man. Tama po kayo dyan, Ginang Marlene Acorda, ang ahas, kahit magpalit man ng balat, ahas pa din na matatawag. Sa case po kasi ni Kim and Lakam mga kakimpaw, hindi na po maibabalik yung dating tiwala nila sa isa't isa. And tama po kayo, hayaan niyo pong usigin sila Kambini Chu ng kanyang konsensya habang siya ay nabubuhay. Kaya ang payo ko kay Chinita Princess mga kakimpaw, wag na po siyang magtitiwala sa mga taong nakapalibot sa kanya kahit kaduguman niya yan. Dahil sila po yung malakas ang loob gumawa ng mali dahil alam nilang papatawarin lang din naman sila mga kakimpaw. So maraming salamat sa komento, Ginang Marlene Acorda, God bless po at mabuhay kayo. At ang last comment mula naman ito kay Ginang Cynthia Reyes. Sabi niya, yes, talo si Kim kasi pag or ang pinirmahan nila sa account ay pwede nang maka-access sila Cam kahit walang pahintulot ni Kim. Baka yung bangko lang ang nagpayo sa kanya. Hindi na isang guni sa abogado. Malalagpasan mo naman yan Kim. Huwag sana siyang magpa-stress. Marami namang nagdarasal para sa pagbabalik ng katahimikan ng damdamin mo. God bless pretty woman. Yes, tama po kayo dyan. Ginang Cynthia Reyes, pwedeng-pwede pong maka-access sila Cam ng malaya dito sa bank account ni Chinita Princess dahil nga po, siya po ay may karapatan or binigyan ng karapatan na makapaglabas ng pera mula po sa bank account or savings ni Chinita Princess. At sa mga nagsasabi naman na bakit daw inilaban pa ng abogado ni Chinita Princess yung kaso kung alam naman daw ng abogado na sa huli ay matatalo din daw si Chinita Princess. So ang akin lang masasabi, baka may alam po na way itong abogado ni Chinita Princess para po mapagtagumpayan yung isinampang kaso nila laban nga dito kay Lakam. And yun ay kung mapapatunayan daw po ng panig ni Kim Chu na hindi nagkaayos or sinubukang magkaayos ng panig ni Kim Chu laban dito kay Lakam kung mapapatunayan. So antabayanan po natin yung mga susunod na mangyayari sa kasong to mga kakimpaw at sana po ay makuha ni Kim Chu ang hustisya na para sa kanya. So maraming salamat sa komento mga kakimpaw. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa CEO na nagbenta po ng rest house kay Kim Chu dyan po sa Tagaytay. So ibabalik ko lang ulit ha. Siya po pala is si Arceo Enriquez Alfonso. Siya po pala yung nag-post ng naturang mensahe per Kim Chu. Siguro nabalitaan niya mga Kimpaw, yun nangyari po kay Chinita Princess na nawalan po ng milyon-milyon na halaga. So, dalawa raw kasi, di ba, si Kim and syempre yung isa yung buyer. So, since parang nagmakaawa si Kim Chu na sige na kuya, sa akin nyo na lang po ibenta yan dahil sa mga tipo ni Kim Chu, doon na po binigay kay Kim Chu mga kakimpaw. So nakakatuwa lang kasi ibinahagi po ni CEO Arceo Enriquez Alfonso ang behind sa bilihan or bentahan po nung kanilang property dyan sa Tagaytay. Talagang gustong-gusto po kasi ni Kim Chu mga kakimpaw itong rest house na to sa Tagaytay kasi kung di naman niya ito gusto, hindi niya po ipagpipilitan yung kanyang sarili para sa kanya ibenta to, di ba? Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kakimpaw, itong isang write-ups po na nabasa natin mula ito sa isang article. Sabi nga dito, pagbangon at pag-asa ang lihim na positibong presensya sa likod ng Christmas tree ni Kim Chu. So mahaba to mga kakimpaw, mag-jump na tayo sa mismong topic, okay? So sabi dito sa write-ups na to, ang Christmas tree ni Kim Chu na nabuo sa loob lamang ng 2 oras ay agad na naging sentro ng atensyon. Para sa marami, ito ay representasyon ng kanyang personal na lakas at katatagan. Sa panahong tila bumabagyo sa kanyang buhay, ang pagpili na bumaling sa isang gawain na nagbibigay ng comfort at normalcy ay isang inspirasyon.
Sinasalamin nito na kahit na sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, may mga maliit na sandali ng saya at pag-asa na maaari nating kapitang mahigpit. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nakadama ng tuwa at pagmamahal. Nakita nila sa simpleng gawain na iyon ang patunay na si Kim ay nag-iipon ng lakas upang harapin ang kinabukasan. Ang bawat ornament na ikinakabit at bawat ilaw na isinasabit ay tila mga hakbang niya palayo sa emosyonal na bigat na kanyang dinadala. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos sa pagdekorasyon. Ang mga panuri at maalalahaning mata ng Kim Pao Nation, ang mga taga-suporta ng love team ni Kim Chiu at Paula Avellino ay agad na nagbigay ng espekulasyon. Para sa kanila, ang magaan na pakiramdam at ang positive energy na ramdam sa post ay hindi lamang galing kay Kim. Matibay ang kanilang hinala na may kasamang actress habang binubuo ang kanyang Christmas tree at ang pangalan na tanging nasa isip nila ay Paula Avellino. Bakit nga ba siya ang pinaghihinalaan? Kilala si Paula Avellino bilang isang tahimik ngunit lubos na maalalahanin lalo na pagdating kay Kim Chiu. Sa maraming pagkakataon na ipakita niya ang kanyang pag-aalaga na hindi humihingi ng atensyon o pagkilala mula sa publiko. Ito ang rason kung bakit naniniwala ang Kim Pao fans na sa panahong ito ng matinding pangailangan, hindi imposibleng tahimik na dumating at nagbigay ng suporta si Kim. Sabi ng mga tagahanga, ang pagiging maalalahanin ni Paulo ang nagpapatibay sa kanilang espekulasyon. Iniisip nila na sa halip na magsalita, mas pinili ni Paulo na magpakita ng pagmamalasakit sa pamamagitan ng simpleng presensya, ang pagtulong sa pagkabit ng mga ornament, pag-ayos ng ilaw o simpleng pag-iwan ng isang tahimik at positive energy na bumabalot kay Kim. So, agree po ako mga kakimpaw sa write-ups na to. Biruin nyo 2 hours pong binuo ni Chinita Princess yung Christmas tree na yun. 'Di ba? So medyo matagal mga kakimpaw kasi syempre mabusisi po mag-ayos ng Christmas tree, lalo't ang dami po mga sabit, 'di ba? Tapos medyo malaki at mataas pa po yung Christmas tree ni Chinita Princess. Syempre kailangan niya po ng katulong dito at ang naiisip nga ng marami ay si Paula Avellino. Si Paula Avellino naman mga kakimpaw lagi po yung nakabantay at nakaalalay kay Chinita Princess kaya hindi po imposible. Ang balitang ito tungkol kay Kim Chiu ay talagang nakaka-inspire at nagbigay ng malaking pagtingin sa kanyang personalidad. Nakakabilib na kahit sa gitna ng maraming pagsubok, mga personal na problema, issue sa pamilya at mga pressure sa showbiz, ay nananatili siyang matatag at determinado. Ipinapakita nito na hindi lang siya isang mahusay na artista, kundi isang tao rin na may tibay ng loob at kakayahang harapin ang hamon ng buhay ng may dignidad. Nakakatuwang makita na marami ang humahanga sa kanya, hindi dahil sa kanyang katanyagan o ganda, kundi dahil sa kanyang resilience at positibong pagharap sa problema. Ang ganitong klase ng katatagan ay nagbibigay inspirasyon sa mga fans at sa mas nakararami na maramdaman na kahit mahirap ang buhay, may paraan para lumaban at magpatuloy. Dagdag pa rito, ang suporta ng kanyang mga kaibigan, pamilya at fans ay nakakatulong upang lalo siyang maging matatag. Ang pagkakaroon ng network ng pagmamahal at pag-unawa ay mahalaga rin sa pagharap sa stress at pagsubok. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang nakaka-highlight sa katatagan ni Kim Chiu, kundi nagbibigay din ng inspirasyon sa marami na huwag sumuko sa harap ng problema. Ang balitang ito tungkol kay Kim Chiu ay tunay na nakaka-inspire at nakakaantig ng damdamin. Sa kabila ng dami ng problema at pagsubok na kinahaharap niya, maging sa personal niyang buhay, sa mga issue sa pamilya, o sa pressures ng showbiz, nanatili siyang matatag at hindi sumusuko. Ang katatagan at lakas ng loob ni Kim Chiu ay malinaw na dahilan kung bakit hinahangaan siya ng marami. Hindi lang siya sikat dahil sa kanyang ganda o talento, kundi dahil sa kanyang kakayahang harapin ang hirap ng buhay na may dignidad at positibong pananaw. Nakakabilib din na sa kakabila ng kanyang pinagdadaanan, nananatili siyang inspirasyon sa kanyang mga fans. Ipinapakita niya na normal lang maramdaman ang bigat ng problema, pero importante ang maging matatag, patuloy na lumaban, at huwag mawala ng pag-asa. Ang kanyang katatagan ay hindi lamang sa personal na antas, kundi nakikita rin sa kanyang profesional na buhay. Patuloy siyang nagbibigay saya at inspirasyon sa maraming tao sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Bukod pa rito,
mahalagang pansinin ang epekto ng suporta ng kanyang mga kaibigan, pamilya at fans. Ang pagmamahal at pag-unawa mula sa mga nakapaligid sa kanya ay tila nagbibigay dagdag lakas upang mas lalo niyang harapin ang mga hamon. Sa kabuuan, ang balitang ito ay isang paalala sa lahat na kahit gaano man kalaki ang problema, may paraan para manatiling matatag at positibo. Si Kim Chiu ay isang huwaran ng resilience at ang kanyang kwento ay nagbibigay lakas at pag-asa sa marami na patuloy na lumaban sa sariling hamon sa buhay. Ang masasabi ko sa balitang ito ay napaka-inspiring ni Kim Chiu bilang tao. Nakakabilib ang kanyang lakas at katatagan sa kabila ng dami ng problema at pagsubok na kanyang hinaharap. Mula sa personal na buhay hanggang sa pressures ng showbiz. Ipinapakita ng kanyang kwento na ang tunay na katatagan ay hindi lang tungkol sa pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng dignidad, positibong pananaw, at determinasyon sa kabila ng lahat. Bukod dito, nakaka-touch din ang suporta at pagmamahal ng kanyang mga fans, kaibigan at pamilya na tila nagbibigay dagdag na lakas kay Kim Chiu para harapin ang bawat hamon. Ang balitang ito ay nagpapaalala sa lahat na kahit gaano man kabigat ang problema, posible pa rin maging matatag, patuloy na lumaban at magbigay inspirasyon sa ibang tao. Bukod sa ipinapakita ng balita tungkol sa katatagan ni Kim Chiu, pwede ring idagdag na ang kanyang resilience ay nagsisilbing inspirasyon hindi lang sa mga fans, kundi pati sa mas nakararami na nakakaranas ng sariling problema sa buhay. Ang paraan niya ng pagharap sa mga pagsubok, na may positibong pananaw, determinasyon at dignidad, ay nagbibigay aral na mahalaga ang inner strength at self-belief. Mahalaga rin idagdag na ang suporta ng pamilya, kaibigan at fans ay malaking bahagi ng kanyang katatagan. Ipinapakita nito na habang ang personal na lakas ay mahalaga, ang pagkakaroon ng taong masasandalan at nagmamahal sa iyo ay nakakatulong para mas maging matatag sa harap ng adversity. Sa pangkalahatan, pwede nating sabihin na si Kim Chiu ay hindi lang isang artista, kundi isang huwaran sa resilience at positibong pananaw sa buhay. At ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa marami. Ang kwento ni Kim Chiu ay talaga namang nakakaantig at nagbibigay inspirasyon. Sa kabila ng dami ng problema na kanyang hinaharap, mga personal na hamon, issue sa pamilya, at pressure sa showbiz, nanatili siyang matatag at hindi nawawala ng pag-asa. Mararamdaman mo na sa bawat kilos at salita niya ay may tibay ng loob at determinasyon na harapin ang lahat ng pagsubok at hindi basta sumusuko kahit gaano man kabigat ang pinagdadaanan. Nakaka-touch din isipin na sa kabila ng hirap, patuloy pa rin niyang pinapakita ang kanyang positibong pananaw at ang kakayahang maging inspirasyon sa iba. Para sa mga fans at sa mga sumusubaybay sa kanya, siya ay hindi lang idolo sa entablado o sa telebisyon. Siya ay simbolo ng resilience at pag-asa sa totoong buhay. Ipinapakita ng kanyang kwento na normal lang maramdaman ang bigat ng problema, pero mahalaga ang hindi pagtigil sa pagharap sa hamon at ang pananatili ng dignidad at pananampalataya sa sarili. Bukod dito, makikita rin ang halaga ng pagmamahal at suporta mula sa kanyang pamilya, kaibigan at mga fans. Ang kanilang pagdamay ay nagbibigay dagdag na lakas para lalo niyang harapin ang bawat hamon. Sa kabuuan, ang kwento ni Kim Chiu ay paalala sa lahat na kahit gaano man kalaki o kabigat ang problema, may paraan para manatiling matatag, patuloy na lumaban, at magbigay inspirasyon sa iba. Ang kanyang lakas ay hindi lang para sa sarili niya. Ito rin ay nagbibigay liwanag at pag-asa sa maraming tao na dumaraan sa sariling laban sa buhay.